Noong 3102 BC, natapos na ang digmaan, at natakpan ng mga bangkay ng mga sundalo ang buong kapatagan. Isang mandirigmang nagngangalang Ashwathama ang nag-ipon ng lahat ng kanyang lakas at inasinta ang isang prinsesa upang patayin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang maalamat na si Lord Krishna at pinagalitan si Ashwathama dahil sa kanyang ginawa. Sinubukan ni Ashwathama na atakihin si Krishna, ngunit madaling napigilan ni Krishna ang kanyang pag-atake at pinarusahan siya sa pamamagitan ng pag-alis ng hiyas mula sa kanyang noo. Isinumpa siya na maging immortal. Ang tanging paraan upang makamtan ni Ashwathama ang kanyang kaligtasan ay ang pagprotekta sa babaeng magdadala ng ika-10 reinkarnasyon ng Diyos na si Vishnu. Lumipas ang 6,000 taon, at ngayon ay taong 2878 AD. Matapos ang mga dekada ng digmaan at polusyon, naging bangungot na ang mundo na tila wala ng pag-asa. Ang Kashi ang huling natitirang lungsod, pinamumunuan ng isang diktador na tinatawag na Yaskan, isang 200 taong gulang na haring Diyos. Naninirahan siya sa tinatawag na complex, isang nakabaligtad na megastrukturang lumulutang sa ibabaw ng lungsod, na kumukuha ng likas na yaman ng planeta upang magbigay para sa mga mayayaman. Sinumang may kayang magbayad ng 1,000,000 ay maaaring manirahan ng marangya sa loob ng complex, habang ang iba naman ay naghihirap sa kahirapan. Isang araw, dumating ang isang truck na may sakay na mga bilanggo. Sinusuri ng mga gwardya ang lahat ng kababaihan upang malaman kung sila ay may kakayahang magbuntis. Kahit mga bata pa, basta't may kakayahang magdalang tao, sila ay dinadala sa complex para gamitin sa Project K, isang eksperimento na naglalayong pahabain ang buhay ni Yaskan gamit ang isang serum na galing sa artificial na nabubuong sanggol. Gayunpaman, walang babaeng nabubuhay ng higit sa 120 araw ng pagbubuntis. Isang ama ang tumutol dahil kinukuha ang kanyang anak na babae, ngunit pinaslang lang siya ng mga gwardya. Isang binatilyo ang nag-alok ng pera kapalit ng ibang babae, ngunit paglingon niya, si Raya ay tumatakbo na palayo. Bigla siyang nahuli ni Rumi, na dinala siya sa isang lihim na lugar kung saan muling nagkikita ang mga rebelde mula sa nakatagong lungsod ng Shambhala. Doon nila nakilala ang isang buntis na babae na nagngangalang Divya. Ginamit ni Rumi ang isang espesyal na bato upang subukan ang kanyang sinapupunan, ngunit hindi ito nagliwanag, nangangahulugang ang kanyang sanggol ay hindi reinkarnasyon ni Vishnu. Sa mga oras na iyon, inatake sila ng mga gwardya na tinatawag na raiders, na bumaba mula sa kisame at mabilis na nagbukas ng apoy. Sa gitna ng labanan, ang bato ay nahulog at nabasag, kaya't pinulot ni Raya ang piraso nito. Habang hinayla ng mga rebelde si Raya palayo, pumatay si Rumi ng isang raider gamit ang kanyang baston at sinubukang iligtas si Divya, ngunit silang dalawa ay nahuli. Ilang sandali pa, dinala ang dalawa sa complex, kung saan inatake si Rumi ng isang malaking halimaw. Pinigilan ni Komandante Manas ang hayop at nagbanta na papatayin si Divya kung hindi sasabihin ni Rumi kung nasaan ang Shambhala. Sinabi ni Divya na papatayin pa rin siya kaya't mas mabuting huwag magsalita si Rumi, at binaril siya ni Manas sa oras na iyon. Sinubukan ni Rumi na magbigay ng talumpati tungkol sa galit ng mga Diyos, ngunit binaril din siya ni Manas para patayin. Samantala, hinahabol ng mga raiders ang natitirang mga rebelde at nagsimula ang barilan sa mga lansangan. Nang napalibutan na ng mga raiders si Luke at pinaulanan ng bala, lahat ng mga putok ay nasalo ng isang AI na kotse na nagngangalang Buji at ng kanyang driver na si Berova, isang bounty hunter. Ngunit pagkatapos ng kanyang malaking pagdating, agad siyang nakatulog. Nang biruin siya ng mga raiders at alukan ng mas malaking pera para lumaban, nagpatugtog si Berova ng musika mula sa kanyang mga bota, sumayaw ng kaunti, at naghagis ng maliit na explosive na nagpatambas sa mga raiders. Subalit, isa lang itong ilusyong pan-destruction, at galit na pinaputukan siya ng mga lalaki. Naglaho si Berova dahil hologram lang pala siya. Muli siyang lumitaw sa iba't ibang lugar, dahilan upang atakihin ng mga raiders ang bawat spot kung saan siya nagpakita. Nang sa wakas ay lumitaw na ang tunay na Berova, sinira niya ang espesyal na suit ng isang lalaki, na nagpalipad dito patungo sa isang tulay. Hinato ng natitirang raider si Buji, kaya sinapak ito ni Berova ng sobrang lakas kaya lumipad ito sa isang gusali. Dumating pa ang mga raiders sa tulay at tinangkang hulihin si Luke gamit ang lubad. Gumamit si Berova ng kanyang espesyal na bota upang tumalon ng mataas at sip-in ang mga raiders palabas ng tulay. Mabilis na umakyat ang isang sundalo at nakipaglaban kay Berova habang may isa pang raider na dumating para tumulong. Sabay nilang sinunggaban si Berova at itinulak siya sa pader, bumagsak sila sa isang sinehan. Dumampot si Berova ng VR helmet at isinuot ito sa isang raider para ma-distract ito. Nang umatake ang isa pang kalaban, iniwasan siya ni Berova para magkabungguan ang mga raiders.
Muli niyang nakipaglaban ang dalawang sundalo sa tulay at madali silang pinabagsak. Gayunpaman, patuloy ang pagdating ng mas maraming raiders. Dahil pagod na sa pakikipaglaban, nagbitaw si Berova ng isang espesyal na suntok upang talunin silang lahat ng sabay-sabay. Dalawang lalaki ang kumapit sa kanya habang siya ay bumabagsak, ngunit ginamit sila ni Berova upang bumagsak ng ligtas at nawala ng malay. Pagkatapos, tinanong ni Berova ang leader ng grupo para sa kanyang bayad at napansin ang isang banal na simbolo na nakasabit sa sinturon ng lalaki. Samantala, sa loob ng complex, ang mga babaeng bihag ay dumaraan sa nakakabagot na rutinaryo ng pagkain ng mga masustansyang ngunit walang lasa na pagkain at nakakulong buong araw. Dumating si Manas upang obserbahan ang progreso ng inseminasyon, na kinabibilangan ng masakit na pag-inject sa mga kababaihan sa kanilang tiyan. Ipinaliwanag ng punong siyentista na si Yuri na wala pang sinumang nakakaligtas ng higit sa ilang buwan, kaya iniutos ni Manas na kunin ang serum ngayon, kahit na hindi pa tamang oras. Isa sa mga buntis na babae ang inilagay sa isang makina, at isang mekanikal na tentacle ang kumonekta banda sa kanyang tiyan para kunin ang serum, na agad na pumatay sa kanya. Inihagis ang kanyang katawan sa incinerator habang kinuha ni Yuri ang bote ng serum bago sumama kay Manas upang makipagkita sa hari. Kinokontrol ni Konsehal Bani ang isang malaking estatwa na nagdala sa mga lalaki papunta sa silid ng hari, kung saan ibinigay nila kay Yaskan ang serum. Agad niyang ini-inject ito sa kanyang katawan, at sa una ay bumagsak siya, ngunit dinagtagal ay tumayo muli siya at inihayag na ang serum ay nilason. Agad na hinablot ni Yaskan si Yuri, na naglabas ng patalim mula sa kanyang manggas at sinaksak ang hari sa dibdib. Ngunit hindi man lang natitinag si Yaskan at pinainom si Yuri ng kanyang mga luha, na agad pumatay dito. Inutusan ni Yaskan sina Bani at Manas na maghanap ng babaeng kayang magdala ng serum ng matagal upang mag-develop ito ng maayos. Sa mga silid ng kababaihan, nanginginig pa rin si Sumithi, isang alalay, matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng babaeng iyon. Sinuri niya ang kanyang sariling tiyan, at nalaman na siya ay buntis na ng higit sa 120 araw, ngunit itinago niya ito. Isang alalay na nagngangalang Lil ang nakakita sa kanya at nais sabihin ito sa mga siyentipiko, ngunit nakumbinsi siya ni Sumithi na huwag munang magsumbong. Sa kasamaang palad, inihayag ng mga siyentipiko na muli nilang susuriin ang lahat ng mga alalay, kaya't pinapante ni Lil ang isang gwardya upang hulihin si Sumithi. Nang malaman ni Manas ang tungkol sa kanyang matagal ng pagbubuntis, agad niyang iniutos na kunin ang serum mula sa kanya. Samantala, ginagamit ni Berova ang kanyang perang na panalunan para bumili ng tunay na itlog, na bihira na sa kanilang panahon. Hinihikayat siya ni Luke na sumali sa kanyang grupo, ngunit tumanggi si Berova dahil iniisip niyang wala ng mabubuting tao sa digmaan. Ikinwento niya kung paano siya naging ulilang galing sa digmaan at inampon ng isang sundalo, na nagturo sa kanya kung paano lumaban, magsugal, magpilot, at magayos ng mga makina. Isang araw, sinubukang ibenta ng sundalo ang batang Berova sa complex, ngunit ipinagkanulo siya ni Berova at siya ang nagbenta sa sundalo sa mga gwardya. Sa sandaling iyon, napalibutan si Berova ng mga lalaking naniningil ng kanyang mga utang. Naantala sila ni Roxy, na mabilis na pinatulog ang mga lalaki bago singilin si Berova ng utang nito sa kanya. Nauwi sa laban ang kanilang usapan habang patuloy na nanunuyo si Berova kay Roxy. Nang mapagod sa mga kasinungalingan ni Berova, umalis si Roxy. Sinundan siya ni Berova upang ipangako na mahal niya ito, at kahit hindi maniwala si Roxy, pumayag siyang dalhin siya sa complex. Makalipas ang ilang panahon, ginamit ni Roxy ang kanyang limitadong work permit upang irehistro si Berova bilang bisita sa loob ng 60 minuto. Pumasok sila sa complex, at sinimulan ni Roxy ang kanyang trabaho sa generator room. Ngunit hinayla siya ni Berova papunta sa magagandang lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman. Dito, nag-enjoy sila sa sariwang prutas, sumakay ng mga kabayo, at nisalayan ang karagatan sa unang pagkakataon. May drone na nagbabantay sa lugar kaya't kailangan nilang patuloy na gumalaw. Sa gabi, sumali sila sa isang marangyang party kung saan kumain sila ng masasarap na pagkain at nagturo sa mga tao kung paano sumayaw ng malaya. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang napabagsak ni Berova ang isang estatwa, at agad siyang napalibutan ng mga gwardya na nagpatalsik sa kanya. Samantala, tinawag si Bani papunta sa desyerto kung saan natagpuan ng kanyang mga manggagawa ang isang maalamat na pana na nakabaon sa buhangin. Sa parehong oras, si Raya ay tinutugis ng isang raider at isang robot, kaya tumakas siya mula sa lungsod at nagtungo sa desyerto. Habang nagtatago mula sa mga kaaway, nahulog siya sa isang butas sa buhangin at napadpad sa isang misteryosong kuweba. Patuloy siyang tinutugis ng robot, kaya sinundan niya ang koridor upang magtago sa loob ng isang lumang silid.
Sa kasamaang palad, natagpuan din siya ng robot at hinayla ito sa binti, itinapon siya laban sa isang haligi. Biglang lumabas ang isang matandang lalaki mula sa dilim at pinaputukan siya ng robot, ngunit hindi ito nasaktan. Pinukpok ng matanda ang robot gamit ang kanyang tungkod upang sirain ito habang nawalan ng malay si Raya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Raya at nakita niyang dumudugo ang matandang lalaki, ngunit hindi ito nababahala. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya at napansin niyang gumagamit ito ng lumang bersyon ng kanilang wika. Inalok ni Raya ang matanda na sumali sa mga rebelde ngunit tumanggi ito, sinasabing maaari lamang siyang lumaban para sa isang tao. Samantala, sa complex, inilagay si Sumithi sa loob ng makina at ikinabot ng mekanikal na tentacle ang sarili sa kanyang tiyan. Ngunit nagdulot ito ng pagkabigo sa supply ng kuryente at nag-trigger ng alarma. Sinuri ni Bunny ang pana, at nang subukan niyang hawakan ito, isang matinding surge ng enerhiya ang nagpatilapon sa kanya. Kasabay nito, ang matandang lalaki sa kuweba ay nagkaroon ng isang makapangyarihang pangitain, at ang bato ni Raya ay nagsimulang kumislap. Hinawakan ito ng matanda at inilagay sa kanyang noo, na nagpapatunay na siya ay si Ashwatthama, na ngayon ay matanda na. Ang malfunction sa kuryente ay naging sanhi ng pagbuga kay Sumithi mula sa makina, ngunit nang siya ay dumudulas pababa patungo sa incinerator, siya ay sinagip ni Lil. Lumabas na ginawa niya ang lahat ng ito upang tulungan si Sumithi makatakas dahil siya ay isang rebelde na nagpanggap lamang. Ang dalawang babae ay nagsimulang umakyat sa network ng mga lagusan, kung saan sila natagpuan ng dalawang gwardya. Tumalon si Lil sa isa sa kanila para itulak siya mula sa tulay at itinapon ang isa pa sa pinto, pinigilan itong buksan habang si Sumithi ay tumakas sa isang lagusan. Nakalabas si Sumithi sa laboratorio ngunit nang subukan niyang tumapak, na-activate niya ang isang bitag na nag-trigger ng mga flamethrowers. Habang papalapit ang mga gwardya, hawak-hawak ni Sumithi ang kanyang buntis na tiyan at naglakad sa mga apoy nang hindi nasasaktan. Sinubukan siyang sundan ng mga gwardya ngunit sila ay nasunog, at bumagsak si Sumithi nang makarating siya sa kabilang panig. Pagdating ni Manas, tinangay na ng mga rebelde si Sumithi. Sa bayan, may kidlat na tumama sa isang gusali at ang nagresultang apoy ay nagpabagsak ng isang bahagi ng pader. Nahuli ito ni Berova bago pa ito makapinsala sa mga tao, na nagbunyag ng isang relihiyosong simbolo sa kabilang panig na nagsimulang kumislap. Kinaumagahan, pinuntahan ni Manas si Bunny, na ipinakita sa kanya ang maalamat na pana na gawa ng mga Diyos. Sinubukan ng isang makina na kunin ito, ngunit agad na sinira ito ng kapangyarihan ng pana. Balik kay Sumithi, nagising siya sa loob ng sasakyan ng mga rebelde at nalaman niyang dinadala siya sa Shambhala. Biglang hinarang ng mga raiders ang sasakyan kaya't nagkunwari ang mga rebelde na sila ay mga ordinaryong scavengers lamang. Insisting sinuri ng gwardya ang likuran ng sasakyan at noong unay akala niya itong walang laman, ngunit agad niyang napagtanto na ito'y isang hologram lamang. Lumabas ang mga rebelde at mabilis na pinatay ang dalawang raiders, ngunit nakapagpadala na ng alerto kaya't kailangan nilang umalis agad. Natanggap ni Berova ang alerto at agad siyang pumunta sa disyerto upang hulihin ang mga rebelde para sa gantimpala. Nauna namang dumating ang isa pang raider at nakita ang mga rebelde, kaya't naglabas si Kira ng isang hoverbike at sumakay upang magpakita sa likod ng sasakyan ng kalaban. Bumagsak siya ng isang maliit na bomba at tumalon bago ito sumabog, na pumatay sa raider. Sa kasamaang palad, mas marami pang raiders ang dumating at nagsimulang habulin ang sasakyan ng mga rebelde, kaya nagkaroon ng palitan ng putok. Sinubukan ni Kira na bilasan pa ang takbo upang makahabol sa kanila, ngunit nag-crash siya at nasira ang kanyang hoverbike. Isang raider ang nagawang makapasok sa sasakyan ng mga rebelde at sinaktan si Aju, ngunit bago pa nito saktan si Sumithi, tumalon si Kira sa sasakyan ng raider at lumipat upang labanan ang lalaki. Nagsimula ang isang hand-to-hand combat at matapos ang ilang suntok, nagawang itulak ni Kira ang lalaki palabas ng kanyang sasakyan. Ngunit ginamit ng raider ang lubad upang hulihin ang binti ni Kira at sinubukang hilahin siya palabas. Inabutan siya ni Sumithi sa tamang oras at tumulong si Aju, ngunit nagpaalam si Kira at binitiwan ang kanilang mga kamay. Nang malapit na siya sa sasakyan ng raider, nagdulot siya ng pagsabog upang pabagsakin sila at namatay sa proseso. Ilang minuto ang lumipas at dumating din si Berova, ngunit sinusundan siya ng isang collector na gustong mabawi ang kanyang pera. Patuloy na itinutulak ng lalaki ang kanyang sasakyan laban kay Berova, kaya't nag-transform si Buji sa isang aircraft upang makalayo ng mas mabilis. Sa kasamaang palad, nag-malfunction siya at nag-crash, kaya kinailangan niyang bumalik bilang isang kotse. Samantala, sinusundan ng mga drone ang mga rebelde, na nagbukas ng putok upang pabagsakin ang mga ito.
Ang isa sa mga drone ay bumagsak laban sa isang malaking estatwa at nabali ang kamay nito, na bumagsak at nagharang sa daan. Pinaligiran ng mga raiders ang sasakyan ng mga rebelde at binaril si Oju, ngunit bago pa sila makagawa ng iba pa, lumitaw si Raya kasama si Ashwatthama. Nagpaputok ang mga sundalo ngunit hindi nasasaktan si Ashwatthama, na tumalon at sinimulan ang labanan. Ang kanyang lakas ay nagbigay daan sa kanya na baluktutin ang mga sandata at kunin ang lahat ng raiders ng sabay-sabay, tinatalo sila sa ilang segundo. Pagbagsak ng lahat ng kalaban, lumuhad si Ashwatthama sa harap ni Sumithi dahil dala niya ang susunod na pagkakatawang tao ng Diyos. Sa sandaling iyon, nagpaputok ang isa pang raider at pinilas ni Ashwatthama ang isang piraso ng metal upang gamitin bilang kalasag. Habang dumarating ang mas maraming raiders, dumating din si Berova at mabilis na tinalo silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos, kinuha ni Ashwatthama si Berova at ibinagsak siya sa lupa, kaya't ginamit ni Berova ang kanyang hologram device upang lumikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Sa una, epektibo nitong nadidistract si Ashwatthama, nakalaunan ay natanto ang panlilinlang at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hanapin ang totoong Berova. Madaling natalo ni Ashwatthama si Berova at halos hindi gumalaw upang manalo sa laban, kaya't kinuha ni Berova ang mga espesyal na poses upang hulihin ang mga kamay ni Ashwatthama. Sa galit, hinampas ni Ashwatthama si Berova gamit ang poses bago ito pasabugan gamit ang kanyang kapangyarihan, at nagpatuloy muli ang laban. Muling natalo si Berova ng madali, at nang malapit ng patayin siya ni Ashwatthama, tinamaan siya ni Buji. Sinubukan ng kotse na tamaan siya muli, ngunit pinigil siya ni Ashwatthama gamit ang kanyang paa at agad na sinira si Buji. Tumalon si Berova sa isang haligi upang mapabagsak ang bahagi ng tulay kay Ashwatthama, ngunit simpleng tumayo lang si Ashwatthama mula sa mga guho. Sumunod, sinubukan ni Berova na hulihin si Ashwatthama gamit ang mga kadena, ngunit ginamit ito ng matanda upang pabagsakin ang gusaling kanilang kinatatayuan, at tuluyang natalo si Berova. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Ashwatthama sa complex, at napagtanto ni Bani na natupad na ang propesya. Kung hindi nila papatayin ang sanggol ni Sumithi bago mag-eclipse, magiging malaking panganib si Yaskan. Makalipas ang ilang panahon, bumalik ang mga rebelde sa Shambhala at kinailangan nilang ipaliwanag kay Ashwatthama na ang mga gwardya ay kakampi. Ang ilang rebelde ay hindi naniniwala na si Sumithi ang piniling ina, ngunit biglang umulan matapos ang ilang dekadang tagtuyot. Ito ay itinuring na isang tanda, at hinampas ng mga rebelde ang gang upang ipahayag na nangyayari na ang propesya. Itinuring si Sumithi na parang reyna at ibinahagi ng lahat ng matatanda ang kanilang mga basbas. Sa disyerto, nagising si Berova at napalibutan ng mga gwardya, na nag-anunsyo na siya ay blacklisted at permanente ng pinagbawalan sa complex. Bumalik siya sa kanyang apartment na handang sumuko, ngunit nag-alok si Locke na garantyahan siya at dalhin siya sa Shambhala. Pumayag si Berova, ngunit isang flashback ang nagpakita na nagpapanggap lang siya. Sa disyerto, nakipagkasundo siya kay Manas, kung mahuhuli niya si Sumithi, papayagan siyang makapasok muli sa complex. Ngayon, sinimulan niyang ayusin at pagbutihin si Buji upang makaalis kasama si Locke. Sa Shambhala, nagsimula sila ng isang ritual upang ipagdiwang ang kanilang kultura at magpaalam sa mga namatay na mandirigma. Biglang nagkaroon ng pangitain si Sumithi na nagpapakita ng maraming patay na katawan sa paligid niya, na nagdulot ng kanyang pagdududa sa kanyang paglagi doon. Tinanong ni Raya si Ashwatthama tungkol sa dating digmaan, kaya ipinaliwanag niya na natalo siya sa prinsipe na may banal na panang ngunit iniligtas siya ng kanyang kapatid na si Karna, ang orihinal na may-ari ng tungkod. Pagkatapos, napansin ni Ashwatthama na sinusubukang umalis si Sumithi dahil iniisip niyang nalalagay niya sa panganib ang lahat dito. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa mga responsibilidad, na nagkumbinsi kay Sumithi na manatili. Di nagtagal, dumating sina Locke at Berova sa Shambhala sakay ni Buji. Sinabi ni Locke sa mga gwardya na huwag magpaputok, kaya sinamantala ni Berova ang pagkakataon upang agad na pabagsakin silang lahat. Naramdaman ni Ashwatthama ang panganib at sinubukang umalis kasama si Sumithi, ngunit nakita niyang hinaranggan ang tulay ng kopya niya. Nagsimulang maglaban ang dalawang lalaki, at sa una ay magkapantay sila, ngunit hindi nagtagal ay natalo ni Ashwatthama ang kabila at tinanggal ang hologram upang ibunyag si Berova. Sinubukang tumakbo ni Sumithi, kaya iniwasan ni Berova ang tungkod ni Ashwatthama at sinubukang hulihin siya. Habang abala si Ashwatthama sa pakikipaglaban kay Berova, mabilis niyang iniligtas at itinapon si Berova mula sa tulay, subalit agad na nakarecover si Berova gamit ang kanyang hover boots. Nang muling mahuli siya ni Ashwatthama at itapon sa lupa para sirain ang kanyang hover boots, biglang lumitaw si Buji at pinaputukan siya.
Ginamit ni Ashwatthama ang kanyang kapangyarihan upang pasabugan si Buji at itinapon si Bhairava sa apoy, ngunit biglang nag-transform si Buji sa isang robot suit na nagpoprotekta kay Bhairava mula sa apoy. Habang dumating ang mga gwardya upang tulungan si Ashwatthama, ilang aircraft ang lumitaw sa kalangitan sa pangunguna ni Manas. Tumalon si Bhairava kay Ashwatthama gamit ang malalaking metal na kamao, at sa ilang segundo, parehong naghablat ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas si Buji at itinapon niya si Ashwatthama. Sinubukan ni Bhairava na makalayo, ngunit biglang bumangon si Ashwatthama mula sa lupa at hinayla ang robot mula sa tulay. Samantala, sinugod ng mga sundalo ni Manas ang Shambhala, kung saan nagtipon ang mga rebelde kasama ang kanilang mga sandata. Ang force field ng lungsod ay pinipigilan ng mga putok mula sa mga aircraft, kaya't pinaandar ni Manas ang mas malakas na laser beam na sa wakas ay nagpabagsak sa field. Habang sumugod ang mga sundalo, pinaganya ng mga rebelde ang shockwave cannon na nag-shutdown sa mga aircraft na lumapit, dahilan upang bumagsak ang mga ito sa lupa. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo, ngunit malinaw na may kalamangan ang mga rebelde dahil sa kanilang hoverbikes at shields. Sa kalye, tumatakbo ang mga tao upang humanap ng masisilungan. May ilang babaeng muntik ng madurage ng mga nahuhulog na debris, ngunit iniligtas sila ni Bhairava at Buji. Biglang lumitaw si Ashwatthama malapit doon, at pinaputukan siya ni Bhairava ng flamethrower. Ginamit ni Ashwatthama ang malaking takip ng manhole bilang kalasag hanggang sa mag-apoy. Pagkatapos, tumalon si Ashwatthama sa ibabaw ni Buji, kaya ginamit ni Bhairava ang mga mekanikal na braso upang itapon siya. Nang muli siyang magpaputok, natuklasan niyang kinuha ni Ashwatthama ang generator ni Buji. Gumamit si Ashwatthama ng ilang tela upang mabilis na itali ang lahat ng paa ni Buji at tumalon upang patumbahin siya. Sa pangunahing battlefield, muling pinaputok ni Manas ang laser beam, na nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Patuloy na dumarating ang mas maraming aircraft na may mga sundalo at nagpapaputok, na sinasakop ang mga rebelde kahit na may mga shield ang mga ito. Habang inilalagay si Sumithi sa isang aircraft upang makatakas, malaki ang talo ng leader ng rebelde na si Miriam at gumamit ng mga energy whips upang pabagsakin ang isang kaaway na barko. Nang lumingon siya, nagulat siya na nandun pa rin si Sumithi at sinubukang makipag-ugnayan sa aircraft. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, pinasabog ni Manas ang aircraft na naging sanhi ng pagbagsak ni Miriam. Sinubukang tumakbo ni Sumithi ngunit hinagisan siya ni Manas ng mekanikal na harness para hulihin siya at ianggat papunta sa kanya. Isang rebelde na drone ang lumipad pataas at kinuha si Sumithi habang si Miriam ay tumalon sa kaaway na barko upang pabagsakin ang isang gwardya. Binatukan niya ang mukha ni Manas gamit ang letigo at binaril siya ni Manas upang tanggalan siya ng armas, kaya't kinuha niya ang sibat ng isang gwardya upang muling sumalakay. Habang nagpapatuloy ang laban, tinalo ni Manas si Miriam at itinapon siya pabalik upang saksakin, na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Pinaputukan ng mga sundalo ang drone, dahilan upang bumagsak si Sumithi, ngunit nahuli siya ni Ashwatthama sa gilid ng tulay. Bago niya siya may akyat, nadulas ang kamay ni Sumithi at muli siyang nahulog. Subalit biglang lumitaw si Bhairava at nahuli siya habang hawak naman ni Ashwatthama si Bhairava sa mga binti. Dinala ni Ashwatthama pabalik sa tulay si Bhairava at Sumithi at pinagsusuntok si Bhairava, dahilan upang mawalan ito ng malay. Mula sa langit, mas maraming kaaway na harness ang bumagsak at sa pagkakataong ito, pinagsisiguradong itinali si Ashwatthama sa lupa. Bumaba rin si Manas at sinampal si Sumithi para mawalan ng malay bago dalhin siya sa kanyang barko. Sumigaw si Ashwatthama sa galit habang nasusunog ang banal na puno sa gitna ng lungsod. Isang maliit na dahon ang nahulog at damapo sa tungkod ni Ashwatthama, dahilan upang mahulog ito sa kamay ni Bhairava. Biglang nagliyab ang tungkod at ginaisang si Bhairava, ipinapakita na siya ang muling pagkakatawang tao ng kapatid ni Ashwatthama na si Karna. Sa kapangyarihan ng tungkod, nagsimula siyang maglabas ng apoy sa mga aircraft, at nang subukan siyang tamaan ng isa, pinigilan niya ito gamit ang kanyang kamay at itinapon pabalik. Ginamit niya ang tungkod upang pigilan ang lahat ng mga putok ng kaaway at patuloy na pinapalo o sinusuntok ang mga aircraft palayo sa tulay. Patuloy na naaalala ni Ashwatthama ang huling laban ng lumang digmaan habang ikinakarga ni Manas ang kanyan. Tumalon si Bhairava upang harangin ito gamit ang tungkod na ginamit niya upang tuluyan ng patayin si Manas. Ang kanyang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagguho ng mga aircraft, kaya't binuhat niya si Sumithi at tumalon palabas bago bumagsak ang barko. Habang nagkakaguho rin ng tulay, natapos ang pagbabago ni Bhairava at bumalik siya sa kanyang normal na anyo nang hindi namamalayan ang nangyari. Bumalik siya sa loob ni Buji upang tumakas kasama si Sumithi, kaya't sinira ni Ashwatthama ang mga harness upang pigilan ang sasakyan.
Matapos ang ilang pakikipagbuno, binuhay ni Buji ang kanyang dagdag na kapangyarihan at nakalipad sila palayo. Muli, naalala ni Ashwatthama ang araw na iniligtas siya ng kanyang kapatid na si Karna mula sa pag-atake ng prinsipe sa panahon ng digmaan. Sinabi ni Lord Krishna sa prinsipe na umatras dahil napakalakas ni Karna, at isang araw ay gagawa siya ng kasaysayan. Samantala, sa loob ng complex, iniabot ni Bani kay Yaskan ang nag-iisang patak ng serum na nakuha nila mula kay Sumithi bago siya tumakas. Agad na itinurok ni Yaskan ito sa kanyang katawan at agad niyang naramdaman ang bagong kapangyarihan na nagpanumbalik sa kanyang kabataan. Matapos nito, kinuha niya ang pana na hindi nasasaktan.